maliliit na mga isda na ayan, naghahanap buhay lang naman po dyan po sa Skoda Shoal. At para pag-usapan yan, makakapanayong po natin mga kabombo, si Sir Roberto Balyon mula po sa Katipunan ng mga Artisanong mga Isda sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo, ka Robert. Hello, magandang gabi ulit sa iyo, Kabombo Marian, lalong-lalo na sa magandang gabi sa ating tagapakinig sa Bombo Radio Dagupan, sa ating mga kababayan. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Ayun po. Maraming salamat din po, mga kadodoy, sa pagpapaunlak ninyo ng panayam. At ayun, advance Merry Christmas din po. So, eto, dako po tayo, sir, dun sa ating pag-uusapan. Unang-una, reaction po ninyo bilang kayo po ay nasa sektor po ng pangingisda. Dito po kamakailan dun sa naging pag-atake po ng Chinese Coast Guard na winaterkano yung mga mangisda po sa may bahagi po ng Skoda Shoal po, sir. Yes, tama po kayo, no, Kabombo Maria, na napakasakit ng nangyari sa ating mga kasamahang mangingisda, na lalong-lalo na yung binumba nung nakaraang araw, no, nung Pitsa 13 ata yon, no, na habang nangingisda ng malaya at naghanap buhay yung ating mga kasamahang mangingisda diyan sa may Skoda Shoal, ay ibinumba sila ng mga Chinese Coast Guard dyan, no? At nakita natin at nabalita na yun sa ulat ay maliban sa nasira yung kanilang mga bangka, ay 3 kasama nating na mga artisano mangingisda ay nasugatan, no? At yan ay kaya kami sa buong artisanong sa Katipunan ng mga kilusang artisano mangingisda sa buong Pilipinas o kakampi ay aming kinukundina ang ginawa ng mga Chinese Coast Guard sa ating doon sa West Philippine Sea. Okay po. At ikinabigla nyo pa po ba ito, Sir Robert, yung nangyari po nga pag-atake dun sa mga mangisda dun sa may West Philippine Sea, particular po sa bahagi ng Skoda Shoal? Dahil of course ito, hindi po isang beses na nangyari po ito, napakaraming pagkakataon na po, sir. Yes, totoo yan, Kabombo Marian. Palagi tayong nakaranas yung ating mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea, nakaranas ng mga pangbubuli, no, yung mga wala sa mga aggressors na mga Chinese Coast Guard, no. Pero mas ngayon lumala dahil talagang pinupuntarya na yung ating mga mangingisda diyan. Sa totoo lang, kababalik pa lamang ng ating mga kasamang mangingisda na makapagpangisda dyan sa dati na malaya naman sila dyan. Sa katatapos lamang ng mga nakaraang mga bagyo, ngayon lang sila ulit nakapagpangisda ng gusto dyan. At yun pa ngayon ang nangyayari. Kaya nakagugulat, no, na hindi lang ang pinupuntarya ngayon ng mga Chinese Coast Guard dyan yung ating mismong mula sa pamahalaan tulad ng ating mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga vessels, pati yung ating mga Philippine Coast Guard, pati na mismo ang ating mismo mga mangisda. Nakakalungkot, no, na ganito ang nangyayari. Yes po. Sa tingin po ba ninyo, mga kadodoy, eto po ba nga mga ganitong insidente, may pagkukulang ba on the part ng gobyerno kaya natin? Or sa tingin po ninyo, sadyang eto lang, nag-agresibo lang po talaga masyado ang China po? Nakikita siguro naman natin, no, in fairness naman sa ating sandatang lakas ng Pilipinas na naka-assign dyan sa West Philippine Sea, tulad ng ating mga Coast Guard at siyempre rin yung ating mga nasa gobyerno, mga Asianong gobyerno, nakikipag-usap sa kanila. Nung nakaraang buwan nga ay nagkaroon tayo ng tinatawag na negotiation, no? At ako nga nakarating noong nakaraang November, no, sa Brazil, at kasama doon sa negotiating panel na maliban sa tinatamaan tayo ng climate change na ito, na kami mga artisano mangingisda, kasama na dito na nirereklamo namin na nakikipag-negotiate naman tayo sa kanila, nakikipag-usap, pero hanggang ngayon hindi nila pinapansin. Tama kayo, yung may batas na kasi tayo, yung United Nations Law of the Sea, pero hindi nirerespeto ng mga Chinese Coast Guard na ito. Yung ang nakakalungkot.
Hindi naman tayo nagkulang sa paalala sa kanila, hindi naman nagkulang yung iba pang mga bansa na ano natin kakampi na tinutulungan nga tayo para ipagtanggol yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Pero yun, ang China talaga ayaw tayo pigilan at hindi nila respeto talaga ito. At sa tanong mo na nagkulang yung ating gobyerno, hindi naman sa tingin namin ng mga mangisda, hindi naman nagkulang yung ating gobyerno sa ating pangangalaga at pagdidipinsa sa atin. Ang kulang lang talaga sa atin ay wala tayong masyadong mga equipment or budget o suporta na dahil mahirap nga tayo lang na bansa at maliit. So yun lang ang kulang sa atin. Pero sa ano naman sa mga batas at paggalaw ng ating gobyerno, sa tingin namin na hindi naman nagkulang. Okay po. At para po sa inyo, sir, ngayon ay sinusuportahan po ninyo itong panibago pong hakbang, katulad po nung paghahain ng diplomatic protest po ng ating bansa laban po dito sa panibagong aggression po ng China, sir. Yes, so kami nga ang paabot ng aming pakiusap sa ating pamahalaan, sa ating kinaukulan na dapat lagi tayo, hindi lang ngayon, kahit noon pa, palagi tayong nag-aapila, no? Tulad nito ngayon, palagi nating ginagawa na nagpapadala ng ating mga diplomatic, no, na pamamaraan dahil ayaw natin ng gulo. Kaya ang tawag diyan ay diplomatic, no, diplomatic approach na pwedeng pag-usapan na sana makinig sila at sumunod sila sa batas, no, ng United Nations Law of the Sea na yung ating West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at ang sa kanila ay sa kanila at yun ang tinatawag nating palagi na nagpo-protest tayo, hindi dahil nagpo-protest tayo na ng aga, kundi dapat kilalanin nila yung ating karapatan. Okay po. So, sa kasalukuyan po, Kadodoy, dyan naman po sa inyong nasasakupan sa inyong lugar, so far, kamusta naman po itong mga mangisda? Wala naman po mga nararanasan ba ng mga aggression po, sir? Hindi naman bago ang issue ng ating mga mangingisda, no, yung aggressors hindi lang mula sa nakakalungkot na sabihin na yung mga aggressors natin na hindi lang doon ang nangyayari sa West Philippine Sea. Sa buong bansa ngayon may nangyayari tulad nitong sarili nating mga Pilipinong yung commercial fishing companies, no, na mga aggressors sa ating 15 kilometers, no, municipal waters. Isa din yan sa mga local aggressors natin. Pero hindi pa ngayon yan ganun kalawak, pero pag hindi natin na bantayan ay baka magiging malawakan na yan at mas lalo ang malaking problema. Kaya isa din yan sa binabantayan natin na hindi lang yung pangyayari dyan sa West Philippine Sea ang binabantayan naming mga artisano mangingisda, pati rin yung itong pangyayari na panggigipit at himasok ng malalaking mga commercial fishing vessels ng malaking kumpanya sa lugar ng 15 kilometers municipal waters na inaagaw at nawawala yung kanilang karapatan ng mga litimang isda sa lugar ng municipal waters dahil sa panghimasok ng mga big commercial fishing vessels. Yun ang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon. Okay po. At ngayon, kamusta din pala, Kadodoy, yung inyo pong sinusulong ay sa mga advokasya, yung kaugnay po sa pakikipaglaban po, of course, or pagtatanggol sa mga mangisda, doon po sa usapin, sa mga municipalities, yung mga umiiral po ng mga ordinances po? Oo, at yun nga, tama kayo, Kabumbo Marian. At kasama dito sa hindi lang tayo nakikipag-usap palagi at yun nga nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. At kasama ngayon ay medyo nag-level up kami na kami mismo ay nagpa-file din kami ng mga bills or mga batas pangisdaan at pinakiusapan na isulong ito ng ating mga senador at mga kongresista na may kinalaman na ang kanilang komitiba ay nagsusulong para sa karapatan ng mga maliit na mangisda, sa karapatan ng ating mga katubigan, lalong-lalo na sa karapatan ng ating pangisdaan na gumawa ng mga batas at isulong yung mga batas na para sa isulong talaga ang tunay na hindi lang pagbabago, kundi ma-implementa talaga at magkaroon ng tunay na
karapatan yung ating mga maliit na mangingisda, artisano mangingisda sa ating karagatan. At maraming mga batas tayong sinusulong. Kaya nga, kasama kami dyan, ang kakampi na nagbibigay din ng aming mga statement at mga advices or mga nag-aapila kami na ang mga batas na isulong ay dapat daglian na itong sana maipasa doon sa ating kongreso para mawala na yung aming agam-agam na tuluyan na mawala yung ating at mapahamak yung ating mga maliit na mangisda sa ngayon. Okay po. At panghuli po, Kadodoy, dahil sa ngayon, patuloy po na tinatalakay itong ipapasa na national budget po natin sa susunod na taon. At ngayon, hindi pa po tapos ito. Kung kayo po ang tatanungin mula po sa mga nasa sektor po ng pangingisda, ano po yung nais po ninyo sana na mapabilang sa mga prioridad po na mapapabilang po sa pupondohan for next year o sa 2026 na makapagpapabuti po sa mga mangingisda po, Kadodoy? Tama o kaya at kaya nga naglalabi kami noon pa na sana maisama na mapunduhan una-una talagang kahit kayo alam nyo yan na mapunduhan talaga yung mga fisheries modernizations no na itong ating mga mangingisda, itong ating mga asosasyon, mga kooperatiba at iba pang mga sektor sa ating pangisda tulad ng aquaculture ay mabigyan ng tamang suporta sa panahong ito. Isa yan, no, na magkaroon tayo ng, kasi sinusulong natin ngayon na hindi lang yung capture fisheries, pati na rin yung aquaculture at dapat may isulong para makapagpahinga naman yung ating karagatan at sana magkaroon ng malaking budget dyan at ang pangalawa ay para maprotektahan talaga ang ating dagat tulad na taasan din ang budget ng ating Bureau of Fisheries yung sa BIFAR na sa pangangalaga yung tinatawag natin na tusugpuin yung IUUF, yung illegal, unregulated, reported fishing activities natin. Kasama yan at siyempre yung pangkabuhayan ng ating mga mangingisda na sa ngayon tinatamaan ng mga bagyo ng climate change yung tulad ng pagbibigay ng mga bagong mga bangka, mga puhunan at kasama sa mga subsidiya at mga pabahay. Yon ang sinusulong na sana mapunduhan ng malaki itong sa 2026 national budget at kasama dyan na isulong namin yan sa Anti-Poverty Commission or NAPSI program natin. Okay po. So ayun, panghuli, baka may mga nais po kayong iwan na mga mensahe po or mga paalala mula po sa kakampi po at ayun po, go ahead po, Sir Kadodoy. Yes, kasama ang Marian at sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, no, lalong-lalo sa ating mga kasamahan sa pangalan ng katipunan ng mga kilosang artisano mangisda sa Pilipinas o mga artisano mangisda sa Pilipinas. Tayo po ay nagpapaabot ng ating pakikiisa sa lahat na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, no, lalong-lalo na doon sa mga pamilya na aksidente na hindi na aksidente kundi sa insidente doon sa West Philippine Sea, no, sa tatlong mangisda natin at sa iba pa. So ako bilang inyong tagapamuno ng kakampi nakikiramay at palagi tayong palagi tayong sumunod sa batas, palagi tayong mahinahon at nakatutok sa lahat ng kung anong mangyayari at siyempre makikipagtulungan tayo palagi sa ating gobyerno kasi wala naman tayong ibang pwedeng gawin kundi magtulong-tulong, magkakaisa sa lahat ng isyu nangyari ngayon sa bansa. Lalo-lalo na itong korupsyon. Palagi itong tinatamaan ng mga mangingisda. Kaya tuloy tayo sa ating kampanya na labanan ang korupsyon, ikulong at panagutin yung mga kurakot sa ating bansa at patuloy nating isisigaw yan. Palagi yan. At yon ang aking mensahe para sa ating lahat ng mga kababayan. Kamarian, maraming salamat at magandang gabi and fifi with you. Thank you po. Magandang gabi din po, Kadodoy. At ayun po, advance Merry Christmas and Happy Holidays po.